Kinuha po natin ito sa verse, Awit 37, verse 4. Basahin po natin. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ulitin ko po ang title po natin, mga plano ng Diyos para sa iyo at salvation with faith. Ang topic po na to, sealed orders. Amen? Meron po tayo topic ngayon, sinelyuhan ng mga order ng Panginoon. Ito po ay Awit 37:4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Sa akin po, sa version dito po sa Bible ko, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Lahat po tayo dito, alam po po mga kabataan, marami po tayong pangarap para sa ating buhay, sarili, pamilya, at sa ating pong hinaharap. Maging ang mga magulang, meron po mga pangarap para sa ating mga anak. Kapag po tayo po ay mananampalataya o nakakilala na sa Panginoon at hindi pa nakakilala sa Panginoon, ito pong verse na ito ay panghawakan mo sapagkat ito ay pinanghawakan ko po sa buhay ko. Awit 37:4. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan. Marami po sa atin kung saan po tayo nagpupunta para maging maligaya. Pwede po tayo pumunta sa mall, mag-shopping, pwede po tayo pumunta sa mga iba-ibang lugar para maging maligaya at maging masaya. Pero after nun, kapatid, tanungin mo po ang sarili mo, ano po ang nakukuha mo? Pagod. Tama po ba? At parang kang exhausted. Hindi mo alam, ano ba yung nakuha ko doon sa hinahanap ko? Naging masaya akong panandalian, pero pag-uwi ko, balik na naman ako sa dati. Kaya nga kung merong back to the normal world, tama po ba? Back again, di ba? Pagka ikaw ay nag-holiday ng 3 days, pumunta ka ng Baguio, pag nasa Baguio ka, nakalimutan mo lahat yung ginagawa mo, mga isipin mo, lahat ng problema mo, nakalimutan mo, pero kapag bumaba ka na ng Baguio, back to normal life. Amen? Tama po. Ganun po yung nararamdaman mo. Bakit kapatid walang satisfaction? Bakit kapatid parang balikan na naman sa dati? Umpisahan mo na naman isipin yung mga problema, isipin mo na naman yung trabaho mo, isipin mo na naman kung paano ka makakabayad ng mga bills na walang katapusan. Expenses na walang katapusan. Tuition fee na walang katapusan. Baon na walang katapusan. Project na walang katapusan. It is because, nasabi po ng Panginoon, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Let us pray together and we will ask the presence of God to bless this word by His power. Lord, maraming salamat at ito ang ibinigay mong salita sa bawat isa na mga kalingkuhan sa iyong lingkod. Patuloy kong iniingatan, tinataas ang iyong salita. Pagpalain mo po ito, ano man ang aming marinig, ano man ang aming makita, ano man ang aming maramdaman, sa iyo mo ito ng malamang dugo. Katulad ng sineseluhan mo ang mga orders mo sa aming Panginoon sa umaga nito. Maraming pong salamat. Let your will be done for the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po ba na napakahalaga po nitong mensahe na ito na muli pong ibinigay sa akin ng Lord. Kagabi, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, yung nabuo ko pong turo last week pa, I think, meron na pa pong ibang mensahe na akma sa araw na ito. Kaya ako po ay nagpipray kanina at ibinigay ko ito na tayo po pala ay mayroong sealed order ng Panginoon. Kapatid, silyado ka. Alam mo po yung seal, ito po yung ginagamit kapag sinisil po yung mga bottled water, sinisil po yung mga pinapackaging. So, naka-sealed orders ang ibibigay sa iyo ng Diyos ngayon, kapatid. Kung ito ay tatanggapin mo, you will receive the salvation, panapalatayanan mo, at magkakaroon ka ng receiving the Holy Spirit. Tatanggap ka ng banal na Spirito. Ito pa ay narinig ko doon sa isang mensahero at
pinaka-conclusion ko na new relationship with God. Bakit po ba tinatawag na ang born again ay isang religion? Ang born again ay isang relasyon sa Panginoon. Kung binibilang mo ang sarili mo na born again, dapat meron kang Holy Spirit with God. At ito ay mangyayari lamang kung ikaw ay maliban, ipanganak sa tubig at spirito, ikaw ay maipanalangin. Meron po akong isang nabasa sa isang libro na meron po siyang asawang pastor at siya, yung babae, ay pintor. Naliligta po siya at pangarap na po talaga maging isang painter. Dahil asawa niya po ay pastor, sumunod po siya sa asawa niya, ngunit malungkot po ang puso niya. At halos nawawala na po siya ng gana na para lang pong nag-church siya dahil sumusunod lang po siya dun sa asawa niya dahil pastor. Wala po siyang choice, kumbaga. Kumbaga hindi niya alam kung ano ba itong ginagawa niya. Dahil syempre nakakahiya naman kasi pastor ang asawa niya. One time nanalangin po siya sa Panginoon at yung kapitbahay po pala nila ay pastor din. Alam niyo po ay pinanalangin siya kasi muntik na po siya magpakamatay dahil sa sobrang lungkot na nararanasan niya. Alayin niyo po pastor yung asawa niya. Pero parang, Lord, ano ba to? Parang, hindi ko magawa yung gusto ko. Gusto ko maging pintor, gusto ko maging ganito, pero parang kailangan ko sumunod dahil pastor ang asawa ko. Nung ipinalangin po siya ng pastor na yun, na halos muntik na siyang magpakamatay, bigla pong nahimasmasan at yung power ni God nung nakipag-pray siya, bigla pong nag-iba po yung pakiramdam niya. Somehow, yung plano po ng Diyos, yun pala yun, hindi niya po alam na kailangan po na kung meron kang plano sa sarili mo na ginagawa niya, sabi ng pastor, gawin mo ito 2 hours, yung pagpipinta mo. But the rest of your hours, ibigay mo sa Panginoon. Amen? Ganun din po tayo ngayon. Kung ikaw ay estudyante, gawin mo. Pero, maglaan ka rin ng panahon para sa Diyos. Para sa timing ni God. Para sa plano ni God. Para yung sealed order sa'yo ng Panginoon mag-manifest. Yung Holy Spirit ay manatili sa'yo. Kasi bakit, kapatid? If you don't have Holy Spirit, hindi mo ito magagawa. Hindi mo ito malalakaran. When a man is born again, he will receive the Holy Spirit. Paano po ito nagaganap? Paano po ito nangyayari? Sa kapangyarihan po ng Diyos. Amen? Kapatid, number 1, sabi niya dito, binago ka ng Diyos. Amen? Binago ka na ng Diyos. Amen. Binago ka na ng Diyos. Amen. So, in the year 2024, gusto mo ba ganyan ka pa rin? Ganyan ka pa rin? Ganyan pa rin yung gagawin mo? Binago ka na ng Diyos. Ikaw ay pinanalangin, binulubog ka at pinanalangin ka sa Espiritu at binigyan ka ng Espiritu ng Diyos. Binago ka ng Diyos. Meron ka na rin pag-ibig sa puso. Bakit nawawala? Meron ka ng concern dapat sa kapwa. Maunawain, mapagpatawad, masunurin at mabait. Nararanasan niyo po ba ito? Alam niyo po ba ako, pag gusto ko pong maging masama, maging masama, sorry, pag gusto ko pong maging mabait, may kumokontra. Gusto ko mag-bless, may kumokontra. Sino ba ang kumokontra? Kaaway. Kasi ayaw ng kaaway na manatili sa'yo yung Holy Spirit. Kasi nakakainis na eh. Lagi na lang ako mabait. Inaabuso na ako. Alam mo, sabi ng anak ko, Ma, ang bait mo namang pamangkin. Inaabuso ka na. Ang bait mo pa rin. Sabi ko, thank you Lord. Kasi may nakakakita na mabait pala ako. Kaya sa sarili ko, mabait na ba ako? Amen. So yung Holy Spirit pala yung gumagabay sa'yo para manatili ang kabaitan mo, kapatid.
hindi ka na-save sa mabuting gawa. Na-save ka sa habag ng Diyos. Tandaan mo ito, huwag kang magmalaki kasi mabait ka. Mabuti yung ginagawa mo. Hindi ka masasave niyan. Hindi ka na-save niyan. Na-save ka sa habag ng Diyos. So kapatid, kung ikaw ay na-save sa habag ng Diyos, magkaroon ka naman ng habag. Amen? Kung ikaw ay na-save sa habag ng Diyos, huwag mong alisin yung awa sa puso mo. Sa mga tao na nakikita mo na nangangailangan ng pag-asa at kaligtasan. Amen? Spirit by orders. Ikaw ang isinisend ng Panginoon para ikaw ang magmensahe ng kaligtasan at tanggapin si Kristo sa buhay nila, manampalataya, magtiwala, at higit sa lahat, makalaya. Makalaya sa buhay na magulo. Araw-araw kapatid, kung hindi pa po tayo convinced na ang plano ng Diyos sa atin ay maganda, araw-araw kapatid, binibigyan niya tayo ng option. May option ka. Pero yung option mo na yun, nakikita mo yung outcome. In the end of the day, nakikita mo, you're wasting your time doing the things na hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen? So kung nag-chat down po kayo, ito po ang dapat na makita kung ikaw ay born again. Number 1, ikaw ay binago na ng Diyos from the old attitude to the new attitude na hindi ka magagalitin at magagalitin ka at hindi ka na magagalitin at masamang tao ka at mabuti ka ng tao. And the Holy Spirit controls you and the Holy Spirit convict you when ginagawa mo yung mga bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos. And that's the sign na meron kang Holy Spirit. And that's the sign na ikaw ay binibigyan ng Holy Spirit para ikaw ay kontrolin ng Diyos na gawin mo yung mga bagay para sa Kanya. Amen? At kapag ka naramdaman mo ito at hindi mo ito nagawa, repent and ask the strength of God para magawa ko. Because hindi po natin ito kaya na gawin na ngayon. Agad-agad. There is a process. Kapag tinanggap mo when you receive your salvation, when you receive the Holy Spirit, ibabalik ka niya. Unti-unti ka niyang pinilahin. Kapag hindi ka nagbabad sa Word of God at hindi ka nagbabad sa presensya ng Panginoon at ikaw ay lumihis sa Kanyang plano. Tandaan po natin, ito po yung sign. Dapat binago ka ng Diyos. Kung dati ka naninigarilyo, hindi ka na naninigarilyo. Amen? Dati ka nagsusugal, hindi ka na nagsusugal. Dati kang babaero, lalakero, hindi ka na ganon. Kung dati, ano pa? Suplada ka, ngayon hindi ka na suplada. Pasmado na dila mo. No? Kung dati ka marites mo na lang si Lord. Amen? Ano pa? Si Marisol. Oh, yun, si Marisol. Dati kang manunulsol, ikaw na ngayon, sinusulsulan mo na yung kapatid, umatid ka na ng church. Alam mo, saan ka pupunta? Baka madisgrasya ka. O, di ba? Dire-diretso mo pa eh. Sige ka. O, yan. Ano mangyari sa'yo? Inuna mo yan kaysa si Lord. Yun, dapat ganun yung sulsul mo. Hindi yung susulsulan mo pa yung si kumpare, nakita ko si ganito, ganyan. Naku, masama. Yun yung sign, di ba? Meron ka ng love. Meron ka ng pag-ibig sa puso mo, kapatid. Naaawa ka dun sa ginagawa ng kapatid mo na mali. Instead na pupunahin mo, sasabihin mo na lang, Lord, tulungan mo siya na magbago. Lord, tulungan mo siya na ma-accept ka na sa buhay niya. Amen? Meron kang love. Nakikita yung love. Meron ka ng concern sa kapwa. Uy, kapatid, meron ako nitong
blouse, hindi ko naman ito ginagamit kasi masikip or hindi maganda to sa'yo. Diba? Kasi nakikita ko gusto mo mag-church. Diba? Blouse, dress, bawal na yung pants. Sa'yo na to. Tapos shoes. Yun, parang may concern ka. Tapos maunawain ka na. Ito pinababawat ko po para maintindihan po natin na sa born again, hindi po ito religion. Ito po ay relasyon sa Panginoon. At kapag ikaw ay nakadikit ka sa Lord, ugali ng Diyos, kaugali mo siya. Amen? Titignan ko po ito. Maunawain, mapagpatawad, masunurin at mabait. Dito po tayo sa masunurin. Medyo mahirap ito. Yung maunawain, kaya po natin yan. Mapagpatawad, mapagpabait. Masunurin. Dito po tayo minsan. Medyo talagang kailangan pag-pray po tayo mabuti ni Mama kanina kasi yung masunurin, kailangan po natin yan. So, basahin po natin sa Romans 10:9. Ito na po. Nalalapit na. Romans 10:9. Aso niyo po ako ng Romans 10:9. Amen. Lumabas. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. So ito na po. At ang halaga po natin yung panatilihin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus ang Panginoon mo, sasampalataya ka ng iyong puso na binuhay ka niya muli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Amen. You will receive God's mercy. Ito po yung sinasabi mo kanina. You will receive God's mercy. Dahil hindi po tayo naligtas ng mabubuting gawa. Kapatid, mabait naman ako eh. Alam naman ng Diyos na mabait ako. Hindi po. You will receive God's mercy. Kaya ka maliligtas. Kinahahabulan ka ng Diyos, kapatid. Alam mo bakit? Yung buhay mo, win-waste mo lang kung saan-saan. Nakakapag ang Diyos. Kasi nakasiyam na ito ng kanyang plano na ito, yung gagawin mo, kapatid, sa buhay mo. Bakit kanya ipinagkatiwalaan ng buhay? Bakit niya ibinibigay sa'yo yung time? Binibigyan ka niya ng mahabang time. Still, kasi para maganap mo yung plano ng Diyos. Kinakahabagan ka pa rin ng Diyos araw-araw at ibinibigay pa rin ang kaligtasan sa iyo at sa pamilya mo. At kahit na hindi mo nagaganap yung tungkulin na sinasabi ng Diyos sa iyo, nandiyan pa rin ang Panginoon. Patuloy na iniingatan ka. Patuloy na pinapagaling ka. Alam niyo po ba na 2 weeks na po akong may ubo? At hindi po ako nag-antibiotic. Tubig, prayer, at saka yung mga, CMD. Pero kanina nag-pray po ako sa Lord. Sabi ko na, Lord, ayoko po na uubo ako dito sa harap. Kasi yun, makakasala na muna. I pray hard to God na sabi ko na, ito pong pagbibigay mo ng opportunity muli sa akin. Sobrang nakakalata ko, 2 weeks ka ubuhin. Di ba nakakalata, sis? Parang wala ka ng yung bibig mo parang gas na. Tapos, ayaw mo na uubo ka. Pero, purihin ng Diyos, isang beses nila po yata ako narinig uubo. Ganun po kabuti ang Panginoon. Amen? So, when you speak, when you pray, at pag may gagawin ka po para sa Kanya, sasamahan ka po niya, gagabayan ka niya, at ibibigay niya po kung ano yung panalangin mo. Kaya kapatid, manalangin ka sa Panginoon na i-restore niya yung relationship niya sa'yo.
When sinasabi na restoration, aalalahanin mo kung ano yung dapat mong gawin. Ano talaga yung task. Kung ano talaga yung task na kailangan mong gawin para hindi na po kapusin yung oras ko. Kasi masyado na pong overwhelmed yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. Masyado na sobrang blessing. Pag-isip mo pa lang sa umaga, andyan na yung mga hasyenda mo, nandiyan na yung mga sasakyan mo, nandiyan na yung mga bahay at lupain mo. Isipin mo naman. Amen! Uy, amen! Di ba? Ayan! Amen! Nandiyan na yung mga hasyenda mo, nandiyan na yung mga sasakyan mo, yung mga bahay na mga ganda mo. Amen! Yung trabaho mo na 6 digit. Ang sama, amen! Andiyan na lahat. What more kung gaganap ka pa sa Panginoon? Amen! Diba? What more ang hindi kaya ngayon ng Diyos sa iyo, kapatid? Huwag mo hayaan na ganito lang yung gagawin mo. Ask the Lord to excel. Sabi nga ay, excel. Mag-excel. Alam niyo yung inflation rate? Tumataas na yung bilihin. Dapat tumataas din yung ginagawa mo sa Panginoon. Ang taas ng bigas! Amen! Tataas ka na mo? No? Ang taas, grabe ng gasolina. Dapat tumataas din yung effort ko sa Panginoon. Huwag kang manghina, kapatid. Sasamahan ka ng Diyos, palalakas ka na yan. Mag-move ka lang, first step, second step, third step. Kahit ayaw ng katawan mo, hilahin mo yung paa mo, go! Go! Diba? Kasi ayaw yan eh. Hilahin ka niya pabalik. Sabihin sa'yo, tinatamad ako. May sakit ako. Busy ako. Amen? Wala akong budget. Pero kapatid, tandaan mo, nakita ng Diyos yung heart mo, handang sumunod sa Kanya. Handang magpagamit, handang tanggapin yung kaligtasan at share ito sa iba. Gagamitin ka ng Panginoon. Yung bang pinakausap mo pa lang yung kapatid mo, nag-open na yung pag-asa sa isip at puso niya na, wow, the Lord is good to me. The Lord is really good to me. Nakikita mo agad yung biyaya, yung blessing, umaakit ka sa hagdanan ng bahay mo. Lord, kakaiba pala yung buhay ko, no? Mula sa pool, ang special pala ng buhay. Bakit kapatid special? Special ka sa Panginoon. Tandaan mo, kapatid. Special made ka ng Diyos. Amen. You are special to the eyes of the Lord. You are precious to the eyes of the Lord. At ikaw ang lagi nakikita ng Diyos. Kaya lagi nandyan ang protection niya sa iyo at sa pamilya mo. Amen? Palapakan mo ang sa buhay ng kapatid. Kaya tandaan mo, itong salvation na binibigay sa iyo, kapatid, alagaan mo ito at ipamahagi mo. Pamahagi mo. Huwag mo makinig lang. Sa akin lang to. Hindi. Pamahagi mo. Share ito. Kahit ang bigat ng puso mo, have to do yung sinasabi ng Lord, yung narinig ko ngayon na I am sealed by orders. Meron akong order, motivation. Holy Spirit cannot receive if you will not be born again. Ano po ito? Nagtanong, di ba? Nagtanong. Paano po ba ito? Kailangan ba pumasok ako sa sinapupunan ng nanay ko, sabi ni Nicodemo? No. Kailangan maipanalangin ka ng taimtim, puspos ng Espiritu, you will be born and baptized in spirit and water, at napag-angat ng kapatid sa kanang bagong nila. Palapakan mo ito sa buhay. Napakasarap po na magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Muli, yung relasyon talaga, yung parang relasyon mo sa asawa mo, hindi. Mas higit pa doon. Yung relasyon na ito, higit pa doon. Relasyon mo sa kapatid mo, relasyon mo sa mga best friend mo, relasyon mo sa mga girlfriend mo, mas higit pa rito yung relasyon na binibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Kakaiba. You will not
feel na para bang, ano ba talaga yung meaning ng buhay ko? Ano ba talaga yung purpose ng buhay ko? Kasi ito yung relasyon na ipapangako sa iyo ng Panginoon. Sabi nga eh, magpaka, igaya ka, at ang pangarap mo ay makakamtan mo. Alam niyo po ba, i-share ko sa inyo, ang taas ng pangarap ko before. Pero nung nabasa ko po yung word na ito, sabi ko, Lord, iusog ko muna yung pangarap mo. Yung pangarap mo muna. Okay? Yung pangarap mo muna para sa akin. Yeah? Meron nga po akong invitation pumunta ng Canada. November, December. Kaya lang po sinabi po sa akin, nagsabi po sa akin na November, December, meron ka ang tatanggapin na anong mangyari. Minun ko po yun kasi yun yung sign na talagang ang Lord po yung plano ng Diyos muna bago ang plano mo. Amen? Kasi yung plano mo, mangyayari yan. Kasi yung plano nga ng Diyos nangyari na sa'yo eh. Pinuhay ka ng Diyos eh. Ayan, ang ganda-ganda mo. Ang sexy-sexy natin. Diba? Pinuhay ka ng Diyos. Binigyan ka ng dalawang mata, isang ilong, isang bibig. Pwede bang dalawang ilong, isang mata, dalawang bibig? Pwede ba yun? Isang tenga? Hindi po. Ginawan ka talaga ng Lord, dalawang mata, isang ilong, isang bibig, dalawang tenga. Perfectly made by God. So, yung sabihin po, yung plano ng Diyos, alam niya na para sa iyo mabuti. Walang masama. Walang masama sa plano ng Diyos kapag ikaw ay sumunod sa plano niya at inuuna mo siya sa plano mo. Amen. Gagamitin ka ng Diyos, kapatid. Sabi nga po dito last Titus 3:5, panunumbalikin ka ng Diyos kapag ikaw ay muling tumanggap at maniwala sa Kanya at magtiwala. Amen? Yung relasyon natin sa Panginoon, merong nanglalamig, merong medyo maligamgam. Tama ba yun, ma? Huwag naman yung wala na. No? Panunumbalikin ka ng Diyos if you will start again to receive, believe, and trust. God will work on you. Habang patuloy natin pinagkakatiwala ang buhay natin sa Diyos at nananalig sa Diyos, ang Diyos ang mangunguna at gagabay sa atin. Ulitin ko po Habang patuloy natin pinagkakatiwala ang buhay natin sa Diyos at nananalig sa Diyos, ang Diyos ang mangunguna at gagabay sa atin. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa natin sa sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawaan ay Kanyang iniligtas tayo. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu. Nakita niyo po? Binabalik po tayo muli ng Diyos. Yung relasyon, binabalik po sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu. Lumapit ka sa Panginoon bago muli ang lahat. Tanggapin mo siya na siya yung final authority ng buhay mo. Kapatid, makagraduate ka man sa profession mo, I assure you, you will feel empty kapag hindi mo inuna ang plano ng Diyos sa buhay. Hindi ka magiging masaya. Kaya nga po mayroong mga lingkod ng Diyos na nakikita niyo po, kahit mahirap na magaparangan po, pero walang mahirap na lingkod ng Diyos. Tanda po natin. Kahit nahihirapan po sila, nagpupursige, kasi alam po nila yung kayang gawin ng Diyos at hindi kayang gawin ng tao. Amen? Hindi kaya na gawin ng asawa mo yung kaligayahan na ibibigay. Hindi kaya gawin niya ng asawa mo, kapatid. Hindi kaya ibigay. Hindi kaya ibigay yan ng mga kaibigan mo, yung profession mo, hindi yan kayang matumpasan. Ang Diyos pa rin ang mamumuna. Amen? Tandaan po natin yan. Kaya tayo po ay aga po
po tayo tapos kasi nakaraan na haba po nung mensahe, no? So, gagawa ang Diyos para magamit mo ang sealed order sa'yo. No? Kapag nagawa mo na daw na magtiwala, yung buhay mo, pinagkatiwala mo sa Diyos, at nanalig ka sa Diyos, at ang Diyos ang mangunguna, gagawa na ang Diyos para magamit mo na yung sealed order mo. Siya na yung kikilos. Amen? Ano pong ibig sabihin nun? May mga kaparaanan na ang Diyos na ibibigay sa'yo para magamit mo yung sealed order na ito, kapatid. Pag ibinigay na ito sa'yo ng Diyos, yung sealed order na ito, pag-pray mo ito, na magawa mo. Tandaan po natin, kailangan pag-pray mo. Lord, ito na ba talaga yun? Kasi minsan nandiyan na eh. Biglang ililinis yung isip mo. Biglang bibigyan ka ng certain opportunity na tapos ka ngayon, sasabihin mo na, ay Lord, wait lang ah. Gagawin ko muna po ito. Ay wait, Lord, pupunta mo na ako doon. Kasi kailangan ako doon ng pamilya ko. Ay wait, Lord, ito muna po yung gagawin ko. Pero hindi mo alam. Pero kapag meron kang Holy Spirit, maaano mo, mali-discern mo yun, na ito na pala yung ginagawa ng Diyos para magamit po na yung sealed order ko. No? Sealed order means mga gawain mula sa Diyos na para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ito yung meaning ng sealed order. Mga pinapagawa ng Diyos sa iyo, para sa atin, at para sa lahat. Amen? So pag nakita na ng Lord na nagtitiwala ka ng muli sa Kanya, at nananampalataya ka, at pinapauna mo siya na gabayan ka niya, Lord, bago ko po gawin ito, inaano ko po, binibigay ko po ito sa iyo, ikaw po yung mahuna. Tama po ba? Once na hindi ka po na gano'n, at ginawa mo na po yun, palpak po yun. Naranasan ko na yun eh. Palpak. At the end of the day, ang daming po consequences na nangyayari. Kaya, alam ko po, ito pong word at ito pong mensahe ng Diyos is para i-revive niya po yung relationship natin sa Panginoon. Yung ating pong refresher, kumbaga. Nagre-refresh, di ba? Sabi nga po dun sa mga, nagre-refresh. Kahit po yan, sila Ate Mau, nagre-refresh yan. Kasi nire-refresh nila yung mga kaalaman. So, ganun din po tayo. Nire-refresh po tayo ng Panginoon. At magpa-refresh po tayo. Attend po tayo sa mga gawain. Ano po tayo ng time para huwag po tayo ng time para ma-refresh po tayo at makagalan po tayo sa gawain. Kapag I assure you, kapag ginawa mo yun, hindi ka magsisisi. Amen. Hindi ka magsisisi. Makikita mo parang ang saya-saya ng puso mo. Amen. No, parang hindi na papagod yung katawan mo. Amen. Ang lakas-lakas mo. Isang linggo ka lang mo wala dito, pakiramdaman mo yung sarili mo, parang ang hina mo. Amen? Ano ba? Sobrang dami ng problema. Diba to? Hindi mo na maisulat sa papel. Walang puno. No. Kasi nga po, yung sealed order, nawawala po yan. Pag hindi pa natin nare-refresh. Yung last po na ito, Awit 24, verse 4 lang po, hanggang 5. Dito po ako magtatapos. Alam po na meron po tayo napulot doon sa mensahe po ng Lord sa atin. Awit chapter 24, verse 4 to 5. Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Dito po, tinuturuan po tayo ng Diyos na magpakumbaba. Hindi magmalaki sa Panginoon. Kapatid, may hindi ka ngayon, malakas ka ngayon, malakas ang katawan mo. Pero kung nagmamalaki ka sa Panginoon, nagpatuloy na binabaliwala mo ang Diyos sa mga gawain na pinapagawa sa iyo, nasaan yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Saan napunta yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoon?
mawawala lang. Mababaliwala lang. So, ang katwiran ng Diyos ay hindi mo katwiran. So, huwag kang mga katwiran o huwag kang magdahilan na ang katwiran ng Diyos ay katwiran mo. No? Hindi kailanman naging katwiran ng tao ang katwiran ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Hindi ka mananalo sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos, siya yung nagmamayari ng buhay natin. Amen. Tayo lang yung nanghihiram. Meron pa naman ang hiram ng sapatos. Sasabihin, pakailan mo kung nasira mo yan. Sabihin ko sa hiniraman, buti na, binalik ko pa yung sapatos sa'yo kahit sira Pwede ba gano'n? Hindi, di ba? Na-acknowledge mo na nasira mo yung sapatos. Magsusorry ka. Ganun din po tayo sa Panginoon. Lapit po tayo sa Lord at humingi po tayo ng sorry. No? He is faithful and just. Para maintindihan niya po kung ano yung sitwasyon na nagawa natin at hindi natin na-control. Pero magpa-control na po tayo sa Panginoon. Kasi ang hirap. Nakikita niyo po yung nangyayari ngayon sa Israel, nangyayari po dun sa biglang lilindol. No? Kailangan po sa pamilya natin may mag-stand na maging lingkod ng Panginoon para matanggap po yung tuloy-tuloy na pagliligtas ng Panginoon sa pagbabalik niya. So God bless po at alam ko po na hindi naman po kayo nabunsol sa aking boses. No? At sadyang tapat po ang Panginoon, mga kapatid. Atin po ibalik o magbalik tanaw po tayo sa mga biyaya na binibigay po sa atin ng Diyos araw-araw para makasalamatan po natin siya at masabi natin na kaibuli ng Diyos.